Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1124 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa base ni Big News Morgan. Tuwang-tawa nga ito dahil nga sa mga nalaman niya na sinabi nga ni Vegapunk sa mensahe. Umpisa na daw nilang magtrabaho. Ang dami daw nilang ibabalita ngayon. Gawin daw nilang nakakatakot ang mga balita na ilalabas nila at dapat daw ipakita nila ang mga sangkot dito. Gamitin nga daw nila yung mga kalokohan na ginawa ng mga nasa taas na yon at ilagay daw nila sa balita. Bigla naman nagsalita si Bibi na ano ba naman daw tong si Morgans, parang walang kwenta yung mga pinagsasasabi. Hindi daw ba nito nakita na maganda yung hangarin ni Vegapunk? Sumagot naman dito si Morgans na tumahimik daw itong si Bibi, wag daw mangialam sa kanya. Ilalantad daw niya yung kinaroroonan ni Bibi pag hindi daw to tumigil. Sabi naman ni Bibi na ano daw bang problema nitong malaking manok na to? Sinong engot daw yung sasang-ayon sa mga sinasabi nitong si Morgans? Medyo natakot na nga si Wapol sa mga pinagsasasabi ni Bibi kay Morgans. Nasabi nito na wag na nga daw awayin ni Bibi si Morgans dahil baka yariin sila ng mga Gorosei at mapaalis sila doon sa kaisa-isang lugar na ligtas sila. Di na nga pinansin ni Morgans si Bibi. Sabi pa nito na hindi daw nila dapat hayaan ang impormasyon na yon na kahit na ang katotohanan ay kusang lumalabas na kahit malapit na nga daw lumubog ang mundo. Sa ngayon daw siya lang ang maghahari sa kalangitan kaya yung paparating na bagong panahon ay perpekto daw talaga para sa kanya. Sana nga daw ay hindi magsisi itong si Bibi sa mga pinagsasasabi sa kanya. Sabi naman ni Bibi na wala daw siyang pake kahit nga katapusan na daw ng mundo at hindi daw siya magmamakaawa kay Morgans para lang tulungan siya. Tinawanan na nga lang yon ni Morgans at sinabi pa na ang gaganda daw talaga ng mga nakuha nilang mga balita. Inawat na ni Wapol si Bibi baka nga sa pakinan nito yung malaking ibon. Sabi pa ni Morgans na itong Emperor na si Blackbeard laban kay Law, Emperor na si Shanks laban kay Kid, at itong Emperor na si Luffy na pinatay itong si Vegapunk. Pagkasabi ni Morgans noon ay sumabat ulit si Bibi na napakasinungaling daw talaga ni Morgans. Balik tayo dito sa Egghead, makikita nga natin ang mga barko ng Marines na hindi pa nga nakakaalis kasi nga lahat ng mga ito ay tulog. Dahil ito doon sa napakalakas na haki ni Joy Boy na kahit Vice Admiral sa hindi kinaya. May tumatawag nga sa Denden Mushi, ba't wala daw sumasagot? Patay na daw ba lahat ng mga yon? Ano daw nangyari sa kanila? Habang nangyayari yon ay andito sa Sentomaru na papaalis na din na nakasakay nga sa isang maliit na bangka. Umiiyak nga ito habang papalayo sa isla. Doon naman sa tumatawag ay may sumagot na at ito nga ay si Kizaru. Sabi nito na ang lakas daw ng boses nitong nasa linya. Yung tumatawag pala ay si Fleet Admiral Akainu at galit na galit nga ito. Sabi nito na bakit si Kizaru daw yung sumagot? Ano daw nangyari sa iba? Sabi naman ni Kizaru na tulog nga daw lahat ng mga kasama nila at bumubula yung bibig. Sabi naman ni Akainu na ano daw nangyari kay Saturn? Ligtas daw ba yon? Doon daw ba sa power station? Ano na ang balita? At yung mga target daw ba nila ay nakatakas? Sabi naman ni Kizaru na yung mga baguhan na daw ang magre-report kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Akainu na siguraduhin lang daw ni Kizaru na hindi ito naglaro-laro lang doon. Medyo nainis na si Kizaru at biglang nagseryoso. Sabi naman nito na itong si Sakazuki daw, curious lang daw siya. Nagawa na daw ba nito na patayin ng matalik na kaibigan nito? Biglang ang natahimik dito si Akainu. Ilang saglit lang inalala ni Kizaru yung mga panahon na nakilala niya si Vegapunk. Paano niya tinulungan si Vegapunk na mabuo yung isla ng Egghead. Makikita din natin dito na nagkaroon sila ng matibay na pagkakaibigan. Syempre kasama dito si Sentomaru, sila Kuma at Bonnie. Pinakita din dito kung anong atake ang ginawa ni Kizaru para mapatay si Vegapunk. Pagpapatuloy pa ni Kizaru sa usapan nila, nasa tingin daw ni Akainu naglalaro lang daw siya. Sige daw, kung gusto daw nitong makasiguro. Pumunta daw itong si Akainu sa Egghead at siya mismo ang tumingin. Umiyak na nga dito si Kizaru dahil sa lahat ng nangyari at pinagdaanan niya para lang sa misyon niya. Stress at guilt ang paniguradong naramdaman nitong si Kizaru dahil pinatay nga niya itong si Vegapunk. Pati si Sentomaru nasaktan niya. Natahimik nga ng ilang segundo si Akainu at parang hindi siya makapaniwala na nagtaas ng boses itong si Kizaru. Pagkatapos nito, nagsorry na nga si Akainu kay Kizaru at tinawag niya itong kapatid. Sabi na lang ni Kizaru na ayusan daw ni Akainu yung mga sinasabi niya. Mabalik na nga tayo sa mga bida natin. Ang tahimik naman daw. Baka nga daw tapos na yung kasiyahan nila. Sabi nga ni Frankie na medyo kakaiba daw dahil isang inom lang ang nagawa nila at tapos na yung kasiyahan. Sabi naman ni Jinbei na oo nga daw medyo hindi daw maganda na makita si Luffy na walang gana. Alam naman daw niya ang dahilan kasi nga hindi nila natapos yung mission nila na ito nga daw yung iligtas si Vegapunk. Sabi naman ni Frankie na meron nga daw 5 Gorosei, isang Admiral, CP0 at batalyong hukbo ng Marines ang hinarap nila. Iniisip pa rin nga daw ni Frankie kung paano sila nakatakas sa ganun. Sabi naman ni Jinbei na sang-ayon daw siya kay Frankie
Frankie. Itong si Zoro naman nagsalita, sabi nito na kalokohan daw. Emperor na daw si Luffy, hindi daw dapat umasta ng ganun yun. Yung pagkamatay ni Vegapunk ay hindi nga daw dapat damdamin ni Luffy. Sabi naman ni Frankie at Jinbei na ang sama naman daw nitong si Zoro. Loko talaga tong Zoro na to. Nagising na nga si Lilith sa pagkakatulog nito. Kasama niya dito sila Nami, Chopper, Usopp at Sanji. Sabi ni Chopper na buti nga daw nagising na si Lilith. Sabi naman ni Nami na okay lang daw ba si Lilith. Syempre si Sanji ganun pa din. Nagandahan na naman kay Lilith. Bigla naman hinawakan ni Lilith yung parang headphone sa tenga niya at inayos niya yon. Kaya daw pala ang laki ng lugar dahil andun sila sa barko ng mga giant. Sabi nga ni Nami na baka nga daw hindi kayanin nitong si Lilith yung sasabihin niya pero kailangan daw nitong malaman yon. Hindi daw nila nailigtas yung ibang mga Vegapunk. Patawaran nga daw sila ni Lilith. Tinuntok nga daw siya ni Atlas ng malakas at naiintindihan nga daw nila kung magulo pa ang isip nito. Sabi naman ni Lilith na ganun daw ba? Okay lang daw yon. Nasabi naman na sa kanya lahat ng nangyari. Sabi naman ni Sanji na saan daw niya nalaman yon. Pero nagpaalam si Lilith na iiyak lang daw muna siya saglit. At ayun nga, naiyak to. Nagtaka naman si Usopp na di ba daw evil si Lilith? Ba't ganun daw umasta yun? Pagtapos nun, bigla naman nagutom itong si Lilith at sabi ni Usopp na ang bilis naman daw. Sabi naman ni Lilith na siguro daw dahil yun sa hindi na siya nakakonekta kay York. Sabi naman nila na kung gutom daw itong si Lilith ay marami daw pagkain doon. May mga prutas din. Tinuro naman ni Brook yung taas at sinabi nito na medyo malungkot daw yung aura doon at andun nga si Luffy. Malungkot nga ito dahil nga hindi niya nailigtas si Vegapunk. Sabi nga ni Chopper na medyo dinamdam nga daw ni Luffy yun. Kaya wala daw itong gana. 5 piraso pa lang daw ng ubas yung nakakain nito. Nagulat nga si Lilith na 5 piraso daw pero ang lalaki daw nun. Sabi pa ni Lilith na ganun daw pala dinamdam ni Luffy. Okay lang daw yun. Narinig naman na daw niya lahat. Kaya wag na daw mag-alala si Luffy. Nagtaka naman ulit si Sanji kung ano daw yung narinig ni Lilith. Sabi nga ni Lilith na kanina daw kasi bigla siyang naiyak dahil malungkot siya sa pagkawala ng ibang Vegapunk. Kaso nga lang kasama daw yon sa talagang mangyayari. Ito daw ang katotohanan. Sa totoo lang daw ay lahat ng mga yon buhay pa. Lahat nga ng mga bida natin ay nagulat sa sinabi ni Lilith. Napatanong sila na multo na daw ba yung mga yon. Sabi na lang ni Lilith ay kahit na nga daw literal na namatay daw yung iba ay ang totoo daw talaga ay natupad ni Luffy yung pangako niya kay Vegapunk. Kaya wag nga daw itong malungkot. Pagkatapos naman malaman yun ni Luffy ay bigla itong tumalon pataas at tinawag niya yung mga giant. Natuwa naman dito yung ilan sa mga giant dahil masaya na naman daw itong si Luffy. Nagpasalamat naman si Luffy dahil sa pagtulong nila sa kanya at sa mga bida natin. Tuwang-tuwa na nga ulit ang mga giant at sabi nga ng mga ito na simulan na daw nila ang selebrasyon. Pinasok na nung ilan ang mga pagkain para sa salo-salo. Tinawag naman ni Usopp sila Zoro dahil nga masaya na ulit si Luffy. Abala nga yung chef ng mga giant at matagal na nga daw niyang inaantay yung pagkakataon na yun. Si Robin naman ay excited din dahil nga papunta na sila sa Elbap at makikita na nga daw niya ulit itong kaibigan niya na si Saul. Masayang-masaya nga si Robin at yakap niya si Chopper. Nagiinuman na nga ang mga giant at nagdiwang para kay Luffy. Itong si Luffy naman naalala yung sinabi ni Vegapunk na kung sino ang makakahanap sa One Piece ay ito yung makakapagpabago sa mundo. Natanong naman ng isang giant na sino daw sa tingin ni Luffy ang makakakita nun. Sabi naman ni Luffy na malamang siya daw. Yun daw ang dahilan kaya siya naglalayag. Wala daw siyang pakialam kahit pa itong mga giant ang pumigil sa kanya dahil siya ang magiging hari ng mga pirata. Kaya magsaya na daw sila. At ayun nga, makikita natin dito ang isang magandang scene ng selebrasyon nila Luffy kasama ang mga bida natin. Habang patungo sa Elbap, hindi na daw sila makapaghintay na mapuntahan ang maalamat na lugar na yon. Ang lupain ng mga giant. Habang nagkakasiyaan sila Luffy at patungo na nga sa Elbap, ay malilipat tayo sa dalampasigan ng Elbap at pinakita dito ang isang tao na parang may hinihintay. Umiinom nga ito ng alak at napasabi na pumunta lang daw sila. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at wala na talagang makakapigil sa mga bida natin na makapunta sa Elbap. Marami pa ang mangyayari dahil panibagong arc na ulit ang masasaksihan natin. Kaya abangan natin ang next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!